ex-beneficiary ng Kalingap, but part of Kalingap Boys, not Kalingap Rap. Nandahil lang din sa love team, kaya ako nabash. Kasi pilit nilang sinisiksik na may gusto ako doon sa scouter ko. Ginagawa nila ako ng issue para lang mabash ako. Kaya mas pinili ko na lang umalis at gumawa ng sariling YT channel. Ayan, may galang shoutout. Isang magandang hapon, isang magandang gabi, magandang araw sa ating lahat. Eto guys, no. Ako po ay may paririnig sa inyo. Sa mga hindi nakapanood, ito ay patungkol dito kay Makagago. Na dito ay meron po siyang binasa, di ba? Sabi niya may nag-report, may nagsumbong sa kanya. So dito, meron tayong matutunghayan na binanggit na isa sa nagsusumbong. Yo, siguro napanood na niyo ito sa ibang reaction. So ngayon, dito guys, pakiclick muna ng thumbs up sa ganda ni Sok sa palasa ni YouTube para isipin nyo, strike to na agad, nakadalawang upload na. Ito si Makagago, kanina nag-upload siya ng isa. Ang highlight ng topic niya doon ay si Kuya Bal. Yon. At dito sinasabi niya na na-trigger daw si Kuya Bal. No. I-separate natin yung video na yan patungkol sa kanyang ikalawang video. Ay talagang grabe naman si Makagago. Eto guys, sino nga ba talaga ang bakit si Makagago nakapag-content? Bakit si Makagago na-topic ang Kalingap? So, sabi nga doon sa unang vlog, ay meron daw nagsumbong. May nag-report. So, dito, mayroon ding isang ex-angels. So, dito, meron siyang binasa na ito ay galing sa beneficiary. Pero, dito ay mabilis nyo itong mahulaan kung sino. Pero hindi ako sure, Hindi ako sure kung totoo. Yung sinasabi niya na yung ex-beneficiary, ang bilis na mahulaan niya, paririnig ko intro lang muna tayo. Hindi tayo sure kung talagang siya nga, pero maaaring siya. Dahil itong ex-beneficiary na to ay pasaway. maaaring siya, maaaring gawa-gawa ng iba. Ito muna. Guys, pakiclick ng thumbs up, may paririnig tayo ito naka-rejoice noise na. Yan. Medyo, opinion lang naman tayo. Dito tayo nag-reaction kay Makagago. Ayun, sabay tayo. Kung ano mga mainit na pinag-uusapan, kasi hindi naman natin pwedeng balikan yung mga nakaraan. Alam nyo, alam nyo na yun kung ano yung mga nakaraan na kailangang reaksyonan o bugbugin. Ito, kung ano yung pinag-uusapan, mainit na pinag-uusapan, sabay lang tayo. No, opinion lang po, opinion ang akin. At nga magpaparinig ako ng video. Kung siyempre kailangan yan na tayo ay merong resibo. Sino itong ex-beneficiary na nagsusumbong kay Makagago? Yon. So, maaaring nakikicomment o nagko-comment, maaaring gawa-gawang comment ng iba or pero ang tanong, sino ba talaga yung talagang malakas ang loob na talagang nagsumbong? Ito, tuloy muna tayo, tuloy. Ayan wait. Sa kanina, puro lang naman sila sa ika. Wag kang matakot sa Kalingap. Don't mind them. Puro lang naman salita. I'm I'm ex-beneficiary ng Kalingap, but part of Kalingap Boys, not Kalingap Rap. Also, ako yung siya ay ex-beneficiary ng Kalingap ng part ng K-Boys. Ibig sabihin, hindi siya beneficiary ni Kalingap Rap. Ex-beneficiary ng Kalingap ex-beneficiary ng part ng K-Boys. Ibig sabihin, halimbawa sila Kalingap Edo, si Dr. Love, yan mga K-Boys yan, si Ian Ramirez. Ibig sabihin, ex-beneficiary ng Kalingap sa K-Boys. Narinig niyo? I'm a part of... Ayan, wait. Beneficiary ng Kalingap. Yan, I'm ex-beneficiary ng Kalingap, but part of Kalingap Boys, not Kalingap Rap. Also, sa part ng K-Boys, ng Kalingap Boys, hindi kay Kalingap Rap. So, ex-beneficiary. So, sino ito? Nahulaan na ninyo. Nagsusumbong siya kay Makagago, nag-comment. Sino itong ex-beneficiary ng isang K-Boys? Nag-gets nyo na? Meron na kayo naiisip? Ex-beneficiary ng Kalingap ng K-Boys. Sino ba ito? Mabilis nyo ito matukoy kung sino ito. Wait lang muna tuloy. Also, ako yung umalis kasi ang toxic. Oo, natulungan ka nga, pero... Siya yung umalis kasi ang toxic. Oo, natulungan ka nga. So, ngayon, sino yung umalis? Mababanggit lang. Hindi naman siya involved dito sa usapin. Usapin na umalis. Ang umalis lamang ay si Erica. Sino pa? Si Arjin. Sa mga beneficiary. Pero ano siya? Beneficiary ng K-Boys. Si Arjin. Tuloy-tuloy muna tayo ha. Siya daw ay umalis. Tuloy.
Oo, natulungan ka nga, pero iba yung utang na loob. Ang ipapamukha sa'yo. Yes, ako yung umalis. Cause of bashing. Mismo si Kuya Val nang bash sa akin. Pero siya yung founder at tama ng kalingap na siya dapat ang magtatanggol sa nasasakupan niya. Pero iba yung nangyari. Siya mismo yung nambalahura sa akin. Sino itong binalahura? Nang balahura ba si Kuya Bal? So sino itong nag-comment? Speaking of pambabalahura o binalahura, pag sinabi ko kasi binalahura o binalahura, sinira ang iyong pagkatao. Sinira ang iyong reputasyon. So sino itong nag-comment na ito? Na siya daw ay kusang umalis. Oh, at si Kuya Bal parang nangunguna ang mambalahura. Teka muna. Walang binalahura si Kuya Bal. Pag sinabing balahura, sinisira, binabastos ka na, niyuyura ka na yung pagkatao mo, yung reputasyon mo, binababoy ka. Ito. Ano? Sino ito? Mabilis ninyo ha, mabilis yung mapipick up to. Siya ay beneficiary ng K-Boys, hindi ni Kalingap Rap. Malinaw po, no, not Kalingap Rap. Beneficiary ng Kalingap Boys, hindi kay Kalingap Rap. Malinaw sinasabi dito na binabasa ni Makagago. Nangunguna pa raw si Kuya Bal mambalahura, walang binabalahura si Kuya Bal. No? Baka nare-real talk. O, tuloy muna ha. O, tuloy. Ayan yung nangyayari sa akin yun, di ba? Di ba? Yes! Tapos ayan din yung nangyayari na paulit-ulit siya sa achievement. Exactly same sa message ito. Oy! Eksakto sa message dito? Comment ba to? O nag-message sa kanya? O, tuloy. Oy! Something's connecting here. Ano tinawag sa akin? Wala akong kasalanan. Dahil lang din sa love team, kaya ako nabash. Kasi dahil lang din sa love team, kaya ako nabas. Meron. Nabas siya dahil sa love team. Pero hindi. Ito. Bitin. Dahil daw sa love team. Kaya siya nabas. Kaya ako nabash. Kasi pilit nila sinisiksik na may gusto ako doon sa scouter ko. Pero Gets nyo na. Nabas siya dahil daw doon sa love team at pilit nila isinisiksik na may gusto ako sa scouter ko. Sino ba yun? Na-issue na may gusto sa scouter. So, marami ang nagko-comment sa iba na baka daw si Arjin. At yun nga, sinisigaw ng tao na may gusto ito kay Edo, may gusto ito kay Edo. Ito lang yung aking nakita na ganun ang issue. Pero hindi ko sinabing si Arjin po talaga. Yun, si Arjin ang, hindi ko sinabing si Arjin ang nag-comment. Ang akin ay, iyon yung naging issue kay Arjin. O, tuloy-tuloy muna tayo, ha? may gusto ako doon sa scouter ko. Pero wala naman talaga kasi may PF naman ako. Ginagawa nila ako ng issue para lang mabash ako. Kaya mas pinili ko na lang umalis at gumawa ng sarili ko hindi channel. Mas pinili niyang umalis at gumawa na lang ng YouTube channel. So, sino yun? Oh, ngayon, nag-message sa kanya. Ayun na sabi niya, nag-message, sabi ni Makagago, nag-message sa kanya. So, ang nakikita ko lang na ini-issuehan na beneficiary may gusto sa scouter si Arjin. Pero, si Arjin din ay ipinagpatuloy yung channel. Ginawa yung channel, itinuloy yung channel. So, ang akin, hindi ko sure kung si Arjin talaga ito, same yung kanya binabasa doon sa pangyayari kay Arjin. Hindi ko sure, hindi tayo sigurado kung si Arjin ito o baka ito'y gawa-gawa ng iba. Pero, sa palagay ninyo ba, magagawa ba ni Arjin ito? Ano sa palagay ninyo? Maaaring, oo. Maaaring, pwedeng sabihin hindi, pwedeng itanggi. May tatanggi. Ni Arjin to. Pero, sino pa ba? Alangan naman sabihin natin yung umalis, si Erica. Pero, ang pagkakaalam ko, kay Arjin, ay inayawan talaga siya ni Edo na i-vlog. Kaya tuluyan na siya siya na yung umalis at nagpatuloy sa kanyang YouTube channel. Dahil nga na-issue, na di umano nga ay may gusto raw siya kay Edo. Nabas siya dahil doon sa love team nga kay Carla na hindi naka-attend doon. Nabas nga dahil kay Carla na hindi naka-attend si Carla noon dahil doon sa rampahan ng Velvet Box. Ano po? Kaya tanong ko, si Arjin ba to? Pwede niyo sagutin. Pero magagawa ba ng Arjin na mag-chat doon? O mag-chat, mag-comment? Sabi ko nga, maaaring oo, maaaring hindi. Dahil based sa history ni Arjin, si Arjin ay mahilig magpara-post, mahilig magpara-comment-comment. Ano po? Si Arjin, mahilig mag-post, magpasaring. Pero hindi ako sure. Mahirap kasi wala tayong direct assault, wala tayong rektahang tumbok.
Pero kung ito'y magagawa, maaari magawa. Dahil alam nyo naman si RJ, napaka-strong yan. Pag gusto niya sabihin, direct to the point talaga sinasabi niya. Ganito, ganyan siya. So, maaari si RJ. Pero, ang akin lang, paano ba? Bakit? Huli na. Ang akin lang, ang kay Arjen, sabihin na natin, hindi niya magagawa na siya talaga yung mangunang magsubok kung bakit nakapag-reaction itong si Makagago. Maaaring merong nasa likod pa maliban sa mga nag-comment o hindi natin talaga masasabing si Arjen talaga to. Baka kasi sino pa ba naman? Ex-beneficiary na inakusahan na may gusto sa scouter at nabas at nagawa na lang ng channel. Ang akin lang, sino pa? Sino yung talagang pangunahing nag-report, nagsumbong? Yun dapat yung matunton, malaman. Pero mahirap na matrace. Pero may binabanggit siyang sponsor na yun nga, na doon kay Kalinga Prab. Sino yun? So may alam din ako. Ay, mahirap lang mag-name drop. Mahirap lang mag-name drop. Si Nina. Hindi ko sure. Yung ibang anti-kalingap. Maaari. Sino pa ba? Pero ganun pa man guys, no? Ay, may mga taong talagang sobrang galit sa kalingap. Kaya, asahan expected, yung kanilang galit ay ito, sa paraang nagsusumbong sa mga sikat na vlogger para usigin, batikusin, kutyain, o usigin, batikusin ang kalingap. Yun lang yung tanging paraan na magagawa nila at doon ay diwang na diwang. Sila, yung mga anti-kalingap, diwang na diwang. Pero, ayun na, naka-part 2 na po itong si Makagago at doon ang highlight ng topic niya si Kuya Bal. Doon sa mga post ni Kuya Bal sa Facebook, yan ang tinapik ni Makagago. No, pero itry po natin na ibalikan, ipunto per punto. Yun, dahil ang topic niya po doon ay si Kuya Bal. So, sasabay lang tayo sa mainit na pinag-uusapan. At grabe naman ito si Makagago naman. No, content kasi ito si Makagago at ang punteriya talaga nito ay mga viral. Pero sabi ko nga sa inyo guys, hindi ko na po papakaseryosohin ito. Opinion lang po ang aking maibibigay. At sino yon yung ex-beneficiary ng K-Boys? Hindi po beneficiary ni Kalinga Prab. Ex-beneficiary ng K-Boys. Sino ito? So napakadaling hulaan ko sino ito. Pero ang tanong nga, magagawa ba yun ni RG? Ano sa palagay nyo guys? Na nagsusumbong-sumbong din. No. Hindi ko nga alam kung ano pang mga sagap nito ni Makagago. Pero ang ginagawa ni Makagago ay nagpe-playing safe. Nagbe-base siya doon sa mga comment. Nagbe-base siya doon sa kanyang binabasa. Parang naman siya ay absuelto, walang direct assault. Diba? Ito, yung strategy ni Makagago, hindi mismo nagagaling sa kanya ang kanya sinasabi. Nagagaling sa binabasa niya, mga report. Tapos sasabihin niya, magpaliwanag ka. Ganito, ganon. Yung unang vlog niya to, ha? Magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka sa mga tao. Yung sinasabi niya, poverty porn, exploitation, ganito, ganon. May sinasabi pa siya, bugaw, nililink yung babae sa mga may edad, mga 30 above, yung mga leading man. Yun. Ayun lang guys, nawendal na ako. May ex-beneficiary, nagsusumbong din. Ito si Makagago nagbe-base lang sa mga sumbong sa mga report. Mautak din kasi walang tahasan o riktahang mismo nanggagaling sa kanya ang paratang o ang sinasabi. Bumabase siya sa pagbabasa ng mga negative against sa kalingap. Di ba? Yun na guys, ganito lang muna tayo mag-reaction guys kasi hindi na po tayo mismo talagang yung magpakikipagbardagulan at siyempre hindi naman natin kailangan tayo ay manggalaiti dito. Kumbaga, opinion lang. Yun lang, ganito lang tayo, no? At abangan nyo, re-reaction na natin yung kanyang sagot kay Kuya Bal. Naka-part 2 na po at doon. Ay, grabe naman yung ginagawa naman ni Makagago na ito. Ay, huwag ka naman ganun, gago. Gago. Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video, ha? I-try natin mag-upload mamaya. Mga 10-11 p.m. Ayun na guys, pakikik ng thumbs up ko.